kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Muli ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Bagyong Ondoy, hindi po tayo binaha noon. 21 pa lang ang bombastic pumping station natin, hindi tayo binaha 14 years ago. Ngayon, 82 na po bombastic pumping station natin, binaha tayo dahil nabangga nga yung ating navigational gate. Dahil sa kanyang personal na bisita, nakita nyo naman, isang buwan pa lang, ayos na yung ating navigational gate. Maraming salamat po, Mr. President. At ngayon po, sinabihan niya ako dahil pinakita ko po yung navigational gate dahil over 20 years old, alam ng mga mangingisda yan, di ba umaapaw na minsan yung tubig. Kaya sabi niya, ipaayos kaagad para sa mga susunod na panahon ay nakahanda siya. So pinapataas niya na po yung navigational gate at pinapa-improve na po. Kaya lang, nung nag-ikot po kami ni Mayor John Ray noon, syempre yung mga medyo may edad, sinasabi, ang tagal na natin hindi nakaranas nito, bakit nangyari to? Pero yung mga 14 years and below, first time po sila nakaranas ng ganyang grabing baha dito sa Navotas. Ang sabi sa amin ng mga bata, wow, Mayor, ang sarap, swimming pool. Kasi yung mga batang below 14 years old, hindi po sila nakaranas ng ganong kagabing baha. Pero thank you very much, Mr. President. At alam niyo po, 2 taon pa lang po naupo ang ating Pangulo. Pero tignan niyo po, hindi lang po dito sa Navotas, tignan niyo po ang mga proyektong ipinapagawa ng administrasyon ni President Bongbong Marcos. Isa sa mga kanyang pinagtutuunan ay yung mga specialty hospitals, lung center, kidney center, heart center, na lahat pinapakinabangan ng ating mga kababayan. Pinapadamihan niya po yan, hindi lang po dito sa Metro Manila, kung hindi sa iba't ibang region ng Pilipinas. Ako po, pang-apat na balik ko na po sa Kongreso. Pero kayo magiging saksi na ngayon lang po sa kasaysayan ng paglilingkod, nagkaroon ng ganyang karaming medical assistance. Ngayon lang po sa kasaysayan ng paglilingkod sa gobyerno, nagkaroon ng ganyang kadaming AICs. Ngayon lang po sa kasaysayan ng paglilingkod na buwan-buwan po ang ating tupad. No? At ngayon lang po yung bagong programa na binigay na AKAP. No? Yung Ayuda sa Kapos ang Kita program. Alam po, sinabi po ni Mayor John Ray na ngayon po ay magbibigay, alam niyo na ba kung magkano? O, bukod doon sa 10 kilong bigas, ang mga fisher folk ay makakatanggap po kayo ng 5,000 pesos mula sa ating Pangulong BBM. Ang sarap mag-birthday, no? Sana everyday birthday na lang ni Presidente BBM. Okay? Hindi pa po tapos yan. Ngayon siya nandito. Bukas, kahit wala siya dito, meron pa rin siyang pa-birthday doon sa ating mga PWD, Persons with Disability. Doon sa, meron tayong 2,386 PWDs, no? So yung 1,380, meron siyang binigay na 5,000 pesos muli para sa 1,000 PWDs. Ibibigay po natin yan bukas. At syempre, doon sa 1,386 na hindi napili doon sa paraffle, bibigyan pa rin natin ng 3,000 pesos na AKAP po yan. So lahat ng PWDs mabibigyan, no? So maraming salamat sa inyong pa-birthday sa amin, Mr. President. At dahil po dyan, ikinararangal ko pong ipakilala, mga kababayan, ang Pangulo
ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kongresista. Ay, magsiupo po tayo. Lone District Representative, si Toby Chanco, Congressman Toby Chanco, ng ating butihing alkalde ng Navotas City, Mayor John Ray Chanco. Nandito ngayon, sinama ko na yung aking anak, nandito si Vincent, at para makita niya, maintindihan niya na ang kalagayan talaga ng ating mga kapwa Pilipino. Dahil para maintindihan nila, maintindihan niya, maisapuso niya kung ano yung kalagayan ng ating mga kababayan at anong pangangailangan. Kaya sinama ko na rin para habang maaga ay matuto na. Ang aking mga kasamahan sa pamahalaan at ang pinakamahalaga, nandito ngayon, ang mga benepisyaryo ng ating ibibigay na tulong ngayong araw. Kayo po na ating mga mangingisda dito sa Navotas. Magandang araw po sa inyo lahat. Bukod sa matinding pag-ulan at pagbahang dulot ng sama ng panahon nitong huling bahagi ng Hulyo, nagising tayo sa balita na may ilang barko na lumubog sa karagatan ng Bataan. Hindi lang basta karagatan ang naapektuhan, kundi lalo na ang kabuhayan ng libo-libong mangingisda at ang inyong mga pamilya. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ang pamahalaan ay agarang kumilos. Mula sa pagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya, hanggang sa pagtugon, sa pagtagas ng langis, sa pagtutulungan ng ating mga ahensya. Naselyuhan na ng balbula ng MTKR Terranova at nakolekta na ang kulang sa 1,400,000 litro ng langis mula sa ika-19 na Agosto hanggang sa ika-10 nitong buwan na ito na Setyembre. Sa kabila ng mga unos, tulad ng bagyong Enteng, na pansamantalang nagpatigil sa siphoning operation, malapit na natin matapos ang trabahong ito. Sa kasalukuyan, ang report sa akin ng Coast Guard at kasama yung mga tumutulong sa atin na yun na nga, mga technical na naghigop talaga ng langis. Ika nila, as of yesterday, ang nahihigop na lang nila, wala nang langis. Kung hindi, tubig na lang ang nakikita. So halos tapos na talaga ang operasyon na yan. Pwede na natin ibalik ang ating mga nahuhuli at ang ating huli ng ating mga mangingisda. Pwede na natin ibalik at idala sa ating mga palengke para ipakain sa ating mga pamilya. Sa usapin naman ng investigasyon, tuloy-tuloy ang paghahanap natin ng sagot sa mga katanungan. May kinalaman ba ang barkong ito sa oil smuggling? Bakit ang dalawang barko sa kabila ng walang rehistro ay napatakbo sa ating karagatan? Lahat ito ay iniimbestigahan para tiyakin na papanagutin natin ang mga may sala. Sa gitna ng mga katanungan, may mabuting balita naman tayong hatid. Ligtas nang ihain ang isda at iba pang mga pagkaing dagat sa ating mga lamesa. Sa makatuwid, maayos po ang kalidad ng hangin at tubig sa Navotas para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Sa usapin naman tungkol sa tinatawag na compensation, patuloy na nag-uusap ang mga ahensya ng gobyerno at ang mga may-ari ng barkong Terranova. Sila po ay sasagot sa mga pinsalang dulot ng oil spill. Ang Presidential Assistance to Fisherfolk and Families
ay ipamimigay natin sa mahigit na 8,600 apektadong mangingisda sa Navotas. Ang office naman of the House Speaker ay may handog din na 10 kilong bigas para sa bawat sa inyo na nandito ngayon. Ang tulong na ating ipapamahagi ngayon ay hindi lamang simbolo ng suporta, kundi ng ating panindigan na hindi natin pababayaan ang ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Batid din namin ang pagsubok na dala ng pagbaha sa inyong lungsod. Kaya naman, nagtulungan ang DPWH, ang MMDA at ang LGU upang agad na maisaayos ang Navotas Navigational Gate para sa mga organisadong pagdaloy ng tubig, lalo na sa panahon ng tag-ulan at high tide. Kaakibat nito, ipinapatupad din natin ang Kalinisan Program sa pangunguna ng DILG upang maisulong ang bayanihan tungo sa responsableng pamamahala ng ating kapaligiran na magiging malinis at pamayanang malayo sa banta ng mga sakuna. Mahalagang bahagi ng programang ito ang paghikayat sa mga komunidad na magsagawa ng mga solid waste management intervention at cleanup activity na makatutulong upang mapigilan na maharangan ng mga basura ang ating mga flood control structure, ang ating mga bomba na ginagamit na nababara dahil nga nagkalat ang basura. Kasama ang bawat isa sa inyo, titiyakin natin na ang Navotas at ang bagong Pilipinas ay patuloy na uunlad. Ang tadhana natin ay hindi nakatali sa trahedya at sa sakuna, kung hindi sa ating kakayahan magtulungan, magkaisa at bumangon mula sa pagsusubok. Sama-sama nating haharapin ang bukas, hindi lamang para malampasan ang unos, kung hindi para umusbong mula rito ang mas matatag at mas handa, at anumang hamon ng buhay ay kaya nating harapin. Dahil doon, panayang bati sa akin ng ating butihing mayor at saka ang ating kongresista ay sinasabi, panayang bati sa akin ng happy birthday. Kayo naman, medyo naramdaman ko na birthday ko, baka pagsuspetsahan ninyo ako na pagka-Ilocano ko ay lumalabas na kuripot. Kaya yung ibibigay natin na 5,000, dagdagan na natin, gawin na natin 7,500. Kaya para naman, masabayan ko kayo. Pagka happy birthday ang bati nyo sa akin, ako rin, makakapagbati ako sa inyo. Happy birthday din sa inyong lahat. Maraming salamat. Mabuhay po kayo lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa oras na ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng presidential assistance para sa ating fisherfolk and families na apektado ng oil spill. Ang ating mahal na Pangulo ay sasamahan ni na Congressman Toby Tiangco at Mayor John Ray Tiangco. Atin pong tinatawagan ang mga piling fisherfolk na sina Ginang Josephine Sison Marasigan, Ginang Rosabilia Escobido Reponte, Ginang Rowena Asha Faina, Ginoong Hilario Reyes Enxerto Jr., Ginang Corazon Bergado Bayrante,
Joseph Mendoza Barlan. Ginoong Teotico Sumondong Taruk. Ginang Angelina Sarita Abad. Ginoong Patricio Ochoa Manzano. At Ginang Annalyn Silagan Letehio. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin ang punong bayan ng lungsod ng Navotas, John Reynald M. Tiangco, upang tanggapin ang tseke na nagkakahalagang 43,415,000 pesos na siyang ipapamahagi ng kanyang opisina mula sa Office of the President para sa lahat ng fisherfolk na apektado ng oil spill. Salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa City of Navotas. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group picture kasama ang ating beneficiaries. Hinihiling po natin sa ating beneficiaries at mga bisita na magsitayo at samahan ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo. Maaari lamang pong lumapit ng kaunti sa gitnang bahagi ng ating Navotas Sports Complex ang ating mga bisita. Compress lamang po tayo, pero ayusin pa rin po natin ang ating mga pwesto. Kahit po sa ating mga mangingisda, maaari po kayong dumikit ng kaunti. Ready at the count of 3? 1, 2, 3, smile! One more, 1, 2, 3, smile! Bago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal na bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Bawat mamamayan dito sa atin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng kuminhawa tayo. Bago malaki natin sa mundo